Patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang nangyaring pamamaril sa loob ng Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 18. Kabilang sa mga nangunguna sa investigasyon sa kaso ang Police Regional Office 9. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si Police Major Shelami Chang, ang tagapagsalita po ng Pro 9. Magandang umaga po, Major Chang, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming pong panayam ngayong umaga. Good morning po, Sir Bernard. Opo, ma'am, una po sa lahat, salamat pong muli sa inyong pong pagpapaunlak. Hihingi lang po kami ng update sa sinasagawang investigasyon ng PNP dito nga po sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Yes po, sir. As of this time, sir, kahapon nga po dumating ang ating SILG dito sa area po namin at meron po siyang mga binalitang mga updates. Kasama po sa binalita niya ay yung meron po tayong nadagdag dun sa number ng casualty nung insidenteng yon. Aside po doon sa dalawang patay natin, meron pa po tayong nadagdag na isang injured. Ang injured po natin ay isang grade 10 student din po na natamaan po ng sa likurang bahagi ng kanyang katawan, pero daplis lang po. She is currently in stable condition na po, pero nasa hospital pa po siya for medical treatment. And then, meron pa pong isa kami na register. Actually, wala pong injury yung pang-apat po natin na kasama sa listahan. Pero sinama po namin siya dahil nag-collapse po siya nung nangyari po yung insidente. Opo, ma'am. Bukod po doon, ma'am, meron po bang mga reported naman na sa inyo, particular sa PNP na kumbaga delayed ang impact sa kanila, lalo na po yung mga kabataan. Alam niyo po yung nakararanas ng trauma, parang ganun. Meron po bang mga ganung reported na insidente sa inyo ngayon, ma'am? So far, sir, wala pa naman po kaming natatanggap na meron pong nagpapakita ng signs ng epekto. Yung sinasabi nyo po, delayed na signals po. Pero sa mga magulang po natin dyan, kung meron man po, magbigay alam lang po tayo sa kapulisan para matulungan po namin kayo. Ayun, yun po sana susunod kang tanong, ma'am, kung sakali, kasi minsan meron ganun, ma'am, pagkalipas ng ilang panahon pa o araw, doon natitrigger yung trauma sa mga kabataan na nakaranas ng mga ganitong insidente. So capable naman po at willing ang ating PNP na kung sakali meron po mga ganong makaranas na kabataan, ay makaka-assist po tayo, ma'am. Sir, mag-a-assist po kami sa kanila, sir, on every way we can. Pero kung hindi po ako nagkakamali, sir, ang mismong school po ay meron po silang parang inopen na psychosocial intervention para sa mga estudyante at sa mga magulang regarding na nga po this activity. So, tutulungan po namin sila in whatever way we can. Ayun. Maaari po ba kaming mabigyan naman ng update sa investigasyon? Kasi marami pong naglalabasan sa social media na di umano, ganito ang dahilan, bakit na-trigger ang ganitong pangyayari. Sa hanay po ng PNP, kung maaari nyo lang po namang sabihin sa amin, ano yung initial na investigasyon, bakit humantong sa ganitong pangyayari, ma'am? Ang update po namin sa motibo ng insidente. Sa ngayon po, na-establish na po natin na hindi po nagkaroon ng lapse or pinatupad po ng school ang kanilang security protocol ng tama.
nagkataon lang po talaga na yung bata ay nakahanap ng kumbaga butas doon sa kanilang pinapatupad na security protocol. Hindi po siya dumaan doon sa gate kung saan dapat dumadaan yung mga estudyante, na kung saan pinapatupad yung security check po sa mga gamit nila. And then number 2 po sir, i-clarify lang po namin na wala pong proof or hindi po totoo yung claim na nabigyan siya ng mababang grades kaya yun yung nag-push sa kanya. Wala rin pong issue ng bullying. And meron pa pong isa na kine-claim na meron siyang target. Hindi po namin na-establish yan. So, ang amin pong investigation ngayon ay tumututok po sa engagement ng bata sa kanyang online po, sa kanyang account. Para makita po natin baka meron po dun na nag-trigger po para magawa niya po yung insidenteng yun po. Yun nga po ma'am, ang isa rin po na gusto nating liwanagan, kaya po tinanong ko sa inyo dahil marami nga pong kumakalat sa social media na di umano, ganito ang motibo, ganito yung nag-trigger, at mainam po, salamat at nabigyan yung linaw yung bagay na yan. Ano po ba itong sinasabi nyo po na risk ng maaaring dahilan na nag-trigger o nag-udyok dito sa bata na gumawa na ito? Para naman sa punto ng po, sa aspeto na para malaman at mababalaan yung ating mga magulang, maingatan yung kanilang mga anak, maiiwas sa ganitong insidente. Sa ngayon sir, tulad nga po ng sabi ng ating SILG kahapon, nakatutok po kami sa forensic examination ng kanyang online account. So, since na disprove naman po natin yung ibang mga speculations na kunwari, na di umano ay merong mga, yung reason ay yung failing grades, wala naman pong ganun, bullying, wala rin po. So, we are checking on his online accounts, lalo na po yung mga games, ano nga ang tawag natin dyan, yung mga simulation games, kung meron po ba doon, sir. Ayun. Kung kayo po ma'am, ano po ang maipapayo nyo po sa mga magulang na ang kanilang mga anak ay nahihilig sa ganitong games? Paano po ba dapat nilang payuhan ang kanilang mga anak sa paraang namang hindi sila matulad, wag nawang mangyari sa ganitong insidente? Yes sir, sabi nga namin, ito pong mga insidenteng ganito, itong mga pangyayaring ganito, ay kailangan pong magtulungan po tayo dito. Hindi po ito kaya lamang naming mga law enforcement officers, hindi rin po ito kaya ng mga educators lamang sa schools. Kailangan po tulong-tulong po tayo, kasama po yung community, yung parents. Siguro po gabayan po nila yung kanilang mga anak. Na nandyan pa rin naman po yung sinasabi nating parental guidance. So wag po nating kalimutan yan. Magbigay po tayo ng oras para i-check kung sino yung kausap ng mga anak natin, kanino sila nakikipaghalubilo, lalo na online. Kasi hindi natin alam kung yung mga kausap na yan nila ay totoo bang kaedad nila or nagkukunwari lang. And then siguro, let's be more on, meron lang ako napanood sir, huwag po nating ikumpara yung panahon natin ng pagpapalaki sa atin kumpara sa panahon ng generation nila ngayon. Huwag tayong masyadong maging strict kasi tayo dati ganito tayo pinalaki. Sila iba na po kasi talaga yung generation nila. So para hindi po sila mag-withdraw sa atin, dapat kinakaibigan po natin or inaayos natin yung pag-check sa kanila para hindi sila maging hindi nila tayo i-deny ng access doon sa mga like sasabihin nila sa atin kung meron silang natatanggap na mga bullying, sasabihin nila sa atin kung merong mga hindi tama na nanggagaling sa kanila. Kumbaga, it's more of being open kesa yung maging usual na kinalakhan po natin na stricto. Hindi po talaga parehas ang ating generation. Tanggapin po natin yan. Tama po yun ma'am. Good point po yun kasi talagang magkaibang henerasyon na ating kinabibilangan
noon at ngayon, kaya magkaiba rin po yung approach. Maganda po nabigyan yung punto ang bagay na yan. Meron po kasing mga kumakalat na papabalita na gumagawa nitong fake accounts ng shooter at yung iba yung pamilya pa raw. Ano po ba ang maipapayo nyo sa mga gumagawa ng ganito? Pati yung nagpapakalat pa ng video nung marahas na pangyayari. Yes sir, dito po sa nag-open ng account. Actually, last po chinek namin, wala na po yung account na nakapangalan dun sa bata. Maging sympathetic tayo or maging empathetic. Pwedeng both. Kasi hindi naman po biro yung nangyari. Walang may gustong mangyari yon. Nagkataon lang po na nangyari hindi for certain reasons na yun nga po inimbestigahan pa po namin. Totoong insidente po yun. Hindi po ito joke. So hindi po natin ito dapat ginagawang katatawanan, hindi natin ito dapat ginagawang content. Siguro po mas dapat na makisimpatya tayo sa pamilya. Pati na po yung mga gumagawa ng account na nagkukunwaring parent ng ating minor. Sana po maintindihan ninyo na tao rin sila. As per checking po, ang parents po na and family ng minor ay parang iniwasan na nila na mag-open ng kanilang social media account. Hindi na sila active. I think nilock na nila or close muna nila ang kanilang social media account dahil nga nagdadalamhati din po sila. So, mga tao yan sila. And then, number 2, sabi ko nga kanina, number 1, wag nating gawing biro ito. Totoo yung nangyari, totoo yung insidente. Number 2, isipin po natin yung consequence ng mga action natin. Ba? Lalong-lalo na yung pagpapakalat ng fake news. Ano yung magiging epekto niyan sa community? Pwede siyang mag-cause ng panic, mag-cause ng undue na mga insidente. So, iwasan po natin. Sa ngayon po, maayos naman po kami dito sa Zamboanga City. Patuloy po kami sa security sector, patuloy po yung efforts namin na ma-ensure na safe and secured ang lahat. Sana po tulungan rin po nila kami. Ayan, maraming salamat po ma'am. Panghuli na lang po bago namin kayo pagpalamin. Baka meron po kayong mahalagang mensahe na gustong ibigay sa ating mga kababayan, partikular sa mga kabataan at sa ating mga magulang. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes po sir, maraming salamat po sir. Number 1 po, tulad po ng sabi ng ating SILG kahapon, Zamboanga City, Region 9 is a safe region. Napatunayan namin ito ng ilang taon. Although we have diverse culture, iba-ibang religion ang nandito, pag-usapang peace po, lahat po kami ay magkakasama. Lahat po kami ay nagtutulungan para ma-maintain yung peace na na-enjoy po namin. Nagkataon lang po na merong insidenteng ganito. Pero sa ngayon po, we assure everyone na we are on top of the situation. At tuloy-tuloy po yung ginagawang investigasyon ng SITG para matukoy kung ano nga po ba ang dahilan ng pangyayaring ito. And then, pangalawa po, sa atin pong mga ibang sectors, tulong-tulong po tayo na masiguro na hindi na ito mangyayari po in the future sa community, kasama na yung mga magulang, sa education sector at local government. At PNP po, kami po ay nandito po, magtutulungan po kami para kumbaga makaahon po tayo, makamove on tayo sa situation na to. And in the coming days po, rest assured, ang PNP po ay tuloy-tuloy na implement ang aming deployment. I-intensify po namin ang aming police visibility sa mga areas. Ang deployment po namin sir sa schools, meron na po yan sir. Kaya nga po, yun po yung isang reason na mabilis nakapag-responde yung ating kapulisan nung insidenteng yun. Kasi meron pong nakadetail sa mga schools natin dito. This time po, paigtingin pa po namin yung cooperation with other schools para mas siguro po yung strict implementation ng security protocols nila. And then po, lastly po sa atin pong mga kabataan, sa mga magulang, kung meron man pong hindi magandang
pinagdadaanan yung mga kabataan, mayroon kayong natatanggap na threat or mayroong mga insidente ng bullying, huwag po mahihiya, huwag matatakot mag-report po. Nandito po ang PNP para tulungan po kayo. Alright, maraming salamat po Police Major Shelami Chang, ang spokesperson ng Police Regional Office 9. Maraming salamat po, ma'am. Muchas gracias, sir. Magandang umaga from Zamboanga City po. Magandang umaga po.